So far, meron sila napatunayan ngang mga kahit papaano mga lapses sa resibo, may napatunayan sila nakakulangan ng mga dokumento, pero hindi po yan patunay na naging kurakot si Pipi Sara at certainly hindi yan patunay na nagkaroon ng pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan or betrayal of public trust. Obligado ba si disbursing officer na siya yung pupunta talaga doon? Halimbawa, kasi malimit sa mga pinagagastusan ng confidential fund kung anti-CPP, NP, na operation, yung nasa mga bundok, siya talaga magre-release ng pera, siyang magpapapirma ng acknowledgement receipt attorney. Kasi parang yan yung parang yan kung pagpapaliwanag hindi pwedeng dumaan sa iba, kaya kailangan siya talaga lang ang pwedeng mag-release ng pera. Tingin ko yan na impractical at saka walang batayan pati sa realidad, no? Kasi kung talagang ang binibili mong impormasyon ay galing sa mga kabundukan, hindi naman po pwedeng asahan natin na si disbursing officer ay akit ng bundok mismo. Siyempre, mga security officers ang bibili ng ganyang impormasyon dahil sila ay may kakayahan na mag-mountain hiking at makipag-usap dun sa mga tao na embedded sa mga kalaban ng ating gobyerno. Doon pa lang sa pag-amin niya na narinig niya sa pagdinig ng kamera, hindi na siya nag-audit ng sa sarili niya. At kung ganyan yung konsepto pala o lohika, si kamera na lang ang mag-imbestiga lahat, mag-audit, tapos siya na lang makikinig, tapos yun na yung pag-audit, attorney. Well, I would go one step further Kung ganun kanyang basihan ang kanyang audit, buwagin na natin yung COA. At gumawa na lang tayo ng mga resource persons na mag-audit at yun ang gawin natin conclusion sa pagsasampa ng mga kaso. Fantastic talaga yung pag-amin ng witness na yan on day 15. At sa tingin ko, day 15 is the day to remember dahil ito talaga ang maging basihan kung bakit dapat ma-dismiss lalong mabilis na panahon itong impeachment na ito. Dahil kapag sila ay nagpatuloy pa dito sa kanilang argumento na nagkaroon ng pangungurakot sa confidential fund ni Pipi Sara, malinaw na po na walang kaebidensya ganyan at yung kanilang pagpilit na ituloy ang paglilitis nito by itself will constitute graft. Kasi alam na nila na wala namang basihan ang kanilang mga aligasyon, bakit patuloy pa ang paggastos ng pera galing sa kaban ng bayan para nga madiin ang isang tao na malinaw na sang-ayon na sa COA ay wala pong napatunayan pang pagkakamali. Tsaka yung pagkakaiba, kasi halimbawa, ang pinagastusan daw ng para sa reward, kailangan daw ng proof of success na dapat merong nahuli. Yung pagbibigay ba ng pera para makakuha ka ng mga iba't ibang mga confidential activities, kailangan ba talaga na meron kang mahuli? Halimbawa, sa isang event, bibigay mo yung reward. Para maging successful yung event, kailangan may mahuli. O mali lang talaga yung kanilang interpretasyon dito. Kasi parang may tuturing din na reward kung kukuha ka ng informasyon. Actually, parang magkapareho nga lang yung purchase of information tsaka reward attorney. Hindi po ba? Well, salamat at linabas mo yan. Talagang nawindang ako nung narinig ko na kinakailangan merong pag-aresto para patunay na successful yung paggamit ng intelligence funds. Hindi ganoon Kasi intelligence fund ay pangangalap nga ng impormasyon. Kung magkaroon ng pag-aresto at pagkakakulong, di mabuti. Pero mas importante na maiwasan yung maitim na balak ng mga tao na subject ng impormasyon na binibili ng gobyerno. Dahil kung hindi ka gagawa ng hakbang para maiwasan nga yung consummation ng mga maitim na plano ng mga grupo na lumalaban-laban sa ating gobyerno, talaga magkakagulong lipunan, no? Pero sa tingin ko nga, yung ganyang opinyon na kinakailangan ng pag-aresto para patunay na successful ang paggastos ng intelligence fund, yan talaga yung nagpapatunay na hindi niya naintindihan ang anyo ng confidential fund. Dahil kung talaga naintindihan niya, that's information gathering. Yes, the objective is sana may maaresto, sana may makulong, pero ang layunin talaga ng intelligence fund ay maiwasan yung maitim na balak ng mga kalaban ng gobyerno. So sapat-sapat na yan kapag natimbrihan ng gobyerno kung ano mga plano at naiwasan ang kanilang mga maitim na mga plano. Opo. Isa rin sa issue dyan, hindi ba kaya yan ng
hindi ba yan parte na ng trabaho ng nasa security officer? Kasi ito rin yung parang pinalutang nila na yung confidential fund, parang compensation lang din yan sa sa mga security personnel na meron naman yang regular sila na sahod po, attorney. Paano ba ma-differentiate yung kakayanan or hanggang saan lang yung kakayanan ng security officer doon pa sa beyond na pwedeng paglaanan ng confidential fund po, attorney? Well, inamin din naman yan nung auditor no, na nagtestigo sa day 15 na in the end, ang VP itself ang magdedetermine kung isang paggagastusan ng confidential fund ay angkop sa layunin ng confidential fund at hindi ang COA. Kasi nga, nasa troops on the ground yan, yung kakalap ng impormasyon, ang desisyon kung importante ba itong desisyon na ito or hindi, at yan ay labas na sa katungkulin ng mga COA auditors. Opo. Doon din sa insinuation naman ng kabila, no, na yung pinagastusan, parang ang pinapalabas nilang pinagastusan ng confidential para sa mga pagtitipon. Meron pang Christmas party akong narinig doon at iba-iba pang mga pagtitipon. Pero nung inilatag ng depensa, yung nitty-gritty noon, na bago pala yung mismong event, meron ng ginagawang mga confidential intelligence work kung saan doon pinaglaanan po, attorney. Gaano ito kadelikado lalo na sa mga nakikinig at nanonood na hindi nila nakikita yung buong picture, parang hinati lang para pagmukain na pera ng taong bayan tapos confidential fund ginamit para sa mga pagtitipon, ginamit doon. Pero yun pala, meron pa palang beyond nun, attorney. Yun nga yung sinasabi ko wag dapat maghihibasok yung mga COA auditors, mga bagay-bagay na hindi nakabahagi ng kanilang katungkulan, lalong-lalo na kung pwedeng ipahamak nito ang mga confidential informants. Yung paglalatag ng ganyang mga okasyon kung saan nagkaroon ng mga kumbaga mga hakbang na ginawa para makalap ang impormasyon can also reveal kung sino yung taong pinagbilhan ng impormasyon. Kaya sa akin, yung mga bagay-bagay na yan, hindi dapat linalabas. Kasi all you have to do now is tignan. Sino ba nga nag-a-attend ng mga affairs na yon, saan ginawa, at meron ka ng indikasyon kung sino yung nagbigay ng impormasyon at magiging bantayan, hindi lang sa seguridad ng confidential informant, kundi pati na sa buhay nila. Dahil alam naman natin, ang kalaban ng gobyerno, gaya ng CPP-NPA, walang sinasambayan. Patayan, diretso ang kanilang kaparusahan. No? Hindi na dumadaan yan sa kahit anong paglilitis. So sa akin, ang mga COA auditors talagang dapat maintindihan ang kanilang trabaho at huwag maghimasok sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga nila naintindihan, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa intelligence gathering. At diretso ba, pwede ituro agad? Halimbawa, mayroong hindi tama sa pag-liquidate, diretso obligado ba na ang Vice Presidente agad yung mananagot? Hindi, no? Kasi nga importante na ipakita bago mapatunayan na merong korupsyon na unang-una ang tumanggap ng pera ay si VP Sara. Pangalawa, ang gumamit ng pera ay si VP Sara. Pangatlo, na ito ay nagdulot ng personal na benepisyo kay VP Sara. No? So far, meron sila napatunayan ng mga kahit paano mga lapses sa resibo, may napatunayan sila nakakulangan ng mga dokumento, pero hindi po yan patunay na naging kurakot si VP Sara at certainly hindi yan patunay na nagkaroon ng pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan or betrayal of public trust.